ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Philippine Army Reservist Mobilization and Training Area itatayo sa lungsod ng Lawag. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Manamnama ang may establisar dito yung siyudad Dilawag ti Philippine Army Reservist Mobilization and Training Area. Dahil tikat na ipakamo kaya ni Mayor Michael Marcos Kion, bayat ti panagkortisikol iti grupo ti Philippine Army Installation Management Command iti opisina na ti naso asangay ti armada kat natutukan nga mang manehar, mang administer ken mang develop iti amin nga military reservation tapno saan marigatan ti kasundaluan seknan iti panangipatakder iti may sa kampo para kadagiti reservists kinuna ni Kion at ti parmta ket iso ti agbalin mobilization center iti amin nga reservists no panawon ti gubat ken mabalinda ito'y ang mausar kas operation center para iti DRRM activities no pa'y na-determinar dito yung syudad Dilawag di na-propose pakaitakdaran na awan pa iti specific lugar no ayan na ti pakaistablisaran tinasoo pasilidad. Manipod dito yung syudad Dilawag dito ni Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Usapan para sa mapayapang halalan idinaos sa La Union. Mahigit 580 partisipantes na kibahagi. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Nagtataripnong dagiti 580 katalong individual kabayatan tinaysayang kat nga Sapan para sa mapayapang halalan iti probinsya ti La Union baba ni ti Department of the Interior and Local Government no DILG. Karaman kadagiti nakipasat dagiti agdumang opisyalas ti barangay ken sangguniang kabataan dagiti kandidato iti BSKE ken dagiti DILG field officers. Indaulwan ni DILG La Union Provincial Director Reggie Culisaw ti Sapan ken impaganatgat na anapatag ang matalantan dagiti bambanag a konektado iti barangay ken SK elections. Pinalagipan mat ni COMELEC La Union Provincial Election Supervisor Attorney Joel Henes dagiti kandidato nga agtulnog kadagiti pagalagadan iti eleksyon. Inlawlawag ni election officer to Felisa Lamsis ti campaigning 101 kanda dumapay nga daan pa kay naigan iti BSKE. Kalpasan nakat na isayang kat ti open forum ken ditoy analawlawagan dagiti pakasaknan dagiti participantes. Manipod RP Ago, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Eastern Samar Electric Cooperative handa na sa BSKE 2023. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Habot nga na eksperyensyahan nga hibubong nga voltahe and power shedding, darahin substation nga nag-back down. Igin patapo den Eastern Samar Electric Cooperative ang kaandam paghatag hin serbisyo ha barangay ngan sangguni ang kabataan eleksyon. Sigon ang General Manager nga Attorney Jose Michael Edwin Amancio, binigay ang luma nga 5 MVA power transformer han Buenavista substation. Ini ang nasupply hinunom nga munisipalidad na probinsya. Ngayon na temporaryo nakuhain kuryente, pinaagyan lawaan ngan Borongan substation.
Sigun pa han GM para masiguro ang diro-diretso nga supplyhan kuryente adlawhan pinili ay nakipagsumpayan na hirahan National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Samtang aton mga line and maintenance crew inanda magresponde kung magka-problema ang linya. Magtutukod liwat anit sa Melco 24 oras nga Operation Command Center para han monitoring. Ngada nga hiproklamaran magdadaog nga mga kandidato han barangay ngan sangguniang kabataan eleksyon. Tika nga Borongan City, ini Daisy Lalosa Bilizar para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Colostomy Freedom Project para sa mga kabataan gagawin sa J.R. Borja General Hospital ng lungsod. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Napiling usa sa mga project sites ang Cagayan de Oro alang sa Pediatric Surgical Mission alang sa Colostomy Freedom Project diin makapahimulos niini ang mga kabataan nga naganto sa colostomy problem sukad sa pagkahimugso ug walay ikabayad alang sa operasyon. Ang maong surgical mission ipahigayon karong Disyembre 9 paingon sa 12 diha sa J.R. Borja General Hospital pinaagi sa paningkamot sa kasamtangan nga administrasyon ug opisyales sa maong hospital. Ang proyekto gipasiugdahan usab sa World Surgical Foundation Philippines kauban ang Philippine College of Surgery for the Undeserved Regions and for Education, WSF, Philippine Society of Pediatric Surgeons, Philippine Pediatric Society o ang Philippine Society of Anesthesiologists. Nasayran nga una ng milagda og Memorandum of Understanding ang syudad tali ning maong mga organisasyon sa yuning tuig. Tungod niini giaghat ang mga katawhan sa syudad kinsa adunay mga bata nga naghambin sa maong suliran sa pagduol sa J.R. Borja Hospital alang sa dugang kasayuran. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga Port Management of Zamboanga, all systems go na para sa BSKE at Undas 2023. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Shirley Espino. Preparauya el Port Management of Zamboanga para na kondukta del Barangay Isangguniang Kabataan Elections y obserbasyon del Oplan Biyaheng Ayos Undas 2023. Yaman junta anti ayer el PMO por medyo del Diila Port Police Division junto con ang diferente mga law enforcement agency y mga shipping line operators para diskuti el preparasyon acerca el biyahe del mga pasahero durante el obserbasyon del Todos los Santos y Las Almas y el BSKE 2023. Asegun con Port Police Superintendent Jezreel Gasulgon, all systems goya sila para na oplan biyaheng ayos undas 2023 in Abinadero eleksyon. El mga otoridades Baransaki ay tiene monton de mga pasahero el ayanda na pantalan ibiyaha este fin de semana. Desde aquí na Radyo Pilipinas Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, Peso Provincial Government of Lanao del Norte ginawaran bilang national winner sa 2022 National Search for Best Peso. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Ipasidunggan ng Public Employment Service Office o PESO Provincial Government of Lanao del Norte isip national winner alang sa 2022 National Search for Best Peso ubos sa second class province category. Giatagan og pasidungog kini ni adtong Oktubre 25, 2023 atol sa 23rd National Peso Congress nga gipahigayon sa Leyte Academic Center, Palo, Leyte. Ang Search for Best Peso o SBP maoy tinuig nga aktibidad sa dole ug peso nga nag-ila sa kontribusyon sa matag peso sa nasud.
Gilang Peso Provincial Government of Lanao del Norte isip national winner sa padayong paghatag og employment facilitation services along sa 23 ka local government units pinaagi sa career and employment coaching activities ug sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD programa. Gawas niini gibase usab ang ilang pasidungog sa pagpatuman sa 11 ka programa sa DOLE, duha ka nasudnong pasidungog ug isip miyembro sa tulo ka employment-related organizations. Sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas iligan kay PESA Provincial Government of Lanao del Norte Manager Evelyn Lopez, bingon siya nga dako ang iyang pasalamat sa mga tawo nga nahimong kabahin sa ilang kalampusan ug sa walay puas nga suporta ni Lanao del Norte Governor Imelda Quibranza Dimaporo ulo sa mga offices sa probinsya sa Lanao del Norte, mga kauban niini sa PESO ug mga development partners niini. Dugang ni Lopez, mapasalamaton usab siya kay Dole Lanao del Norte Provincial Field Office Director Attorney Safrali Kabili ug Dole Region 10 sa ilang gipaambit nga kahibalo ug tabang. Kahinumduman nga nakadawat usab og pasidungog ang PESA Provincial Government of Lanao del Norte isip regional winner sa 2023 Search for Best Peso ubos sa second class province category gikan sa Dole Region 10 niadtong Hulyo 27, 2023 sa Cagayan de Oro City. Gikan sa Radyo Pilipinas iligan kini si Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.